Ikaw ba yung tipong tao na madaling magtiwala? And because of your naivety ay madalas kang nabubudol? For sure, alam mo na ang pakiramdam ng maloko ng isang tao. Ngayon, paano ba natin maiwasan ang ganitong klaseng tao na manloloko? Hindi lang dapat mga mambubudol ang kailangang iwasan, kundi lahat ng klaseng manloloko. Pangalawang tanong, paano at kailan tayo dapat magtiwala? Or hindi dapat magtiwala? Siguro lahat tayo nakaranas na magtiwala sa maling tao, trinidor ng kaibigan, karelasyon, kasamahan sa trabaho, at kahit pa nga kapamilya. Maraming paraan para malaman kung karapat-dapat ba o hindi pagkatiwalaan ang isang tao. Kailangan lang natin alamin ang mga pag-uugali ng isang tao. Mga senyales ng isang kaibigan, karelasyon, at kahit pa nga sa mga kakilala natin ng mga profesional na hindi dapat pagkatiwalaan. Sa umpisa, maaaring mukhang mabait sila, mapagkatiwalaan, loyal. Sila pa nga mismo ang nagsasabi na sila talaga ay mapagkatiwalaan. Ngunit habang tumatagal ay ma-disappoint ka lang. Pag napansin mo ang mga pag-uugaling ito, dapat alam mo na. Mag-isip-isip ka na kung makikipag-connect ka pa ba o hindi na. Una, malihim. Madalas sa mga taong hindi mapagkatiwalaan ay mahilig maglihim o magsinungaling. Normal lang naman ang magtago ng mga secrets, lalo na kung hindi kayo magkakilala. Pero, tandaan, magkaiba ang ayaw mag-share doon sa nagsisinungaling at maraming nililihim. Isa iyon sa senyales na hindi mo dapat pagkatiwalaan kasi nga hindi kayo compatible sa isa't isa. At kahit papano naman kung talagang kaibigan ang turing niya sa'yo, ay mag-share siya ng mga paunti-unting story about his or her life. Pangalawa, kaduda-duda. Yung taong hindi tapat sa kanilang partner or taong mapang-akusa. Isipin mo na lang kung nakaya niyang gawin sa partner niya, sa'yo pa kaya? Yung mga taong may kakaibang galawan, isa yan sa palatandaan na hindi mapagkatiwalaan. Kilalanin mo muna, alamin muna bago magtiwala. Pangatlo, walang pake sa feelings mo. Halimbawa, walang konsensya o hindi marunong makonsensya kahit may nagawang mali sa'yo. Ang taong dapat pagkatiwalaan ay yung taong kaya kang intindihin at hindi ka hinuhusgahan. Hindi gagamitin ang kahinaan mo upang saktan ka o sirain ka para lang may mapapala sa'yo. Ang taong mapagkatiwalaan ay sila yung mga highly empathetic, hindi one-sided. Bilang kaibigan, sila ang unang masasaktan pag may hindi magandang mangyayari o nangyayari sa'yo. Hindi dapat pagkatiwalaan yung mga taong hindi pinapahalagahan ang pagkatao mo. Lalo na yung mga taong nagsasalita ng pangit pag nakatalikod ka. Pang-apat, mapagkunwari o yung taong maraming paligoy-ligoy. Halimbawa, pag tinanong mo, hindi ka sasagutin ng maayos. Maraming pasakali or paligoy-ligoy para lang makaiwas sa mga tanong mo. Kakambal siya ng pagsisinungaling. Kung ayaw niya maging open sa'yo, walang dahilan para pagkatiwalaan mo siya. Doon pa lang, ramdam mo na hindi kaibigan ang turing niya sa'yo. Ayaw niya makipag-close sa'yo. Hindi rin dapat pagkatiwalaan ang mga taong mahilig magtahi-tahi ng kwento sa kausap nila. Panglima, dati pang sinungaling or may history ng pagkasinungaling or hindi mapagkatiwalaan. Halimbawa, nag-cheat sa partner or nagnakaw sa kanyang amo, nag-traitor sa kaibigan, hindi mapagkatiwalaan kahit sa maliit na bagay. Paano pa kaya sa malaki? Di ba? Kung nagawa niyang magloko or hindi siya mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kaya sa malaki? Di ba? Huwag magtiwala sa mga tao na mahilig mag-cancel ng mga plano or lakad. Kasi
Unang-una, mapupurehisyo ka lang, masasaktan ka lang, madidisappoint ka lang. Kung sabaga sila yung mga taong mahilig magpaasa at mahinira ng araw. Mga taong hindi pinapahalagahan ang iyong oras. Sila yung mga dapat hindi pinagkakatiwalaan. Mga taong hindi marunong tumupad sa pangako. Nagawa na niyang mag-down ng tao or mang-down ng tao. Mga taong mahilig mag-take advantage ng kabaitan sa isang tao. Mga taong pabaya at mahilig magmanipula ng expectations. Ganitong klaseng tao ang hindi dapat pagkatiwalaan. Maliban dyan, sila yung mga klaseng tao na pinapasa sa iba ang sisi at umiiwas sa responsibilidad. Pag napansin mo ang ganitong mga pag-uugali ng isang tao, alam mo na. Huwag mong hayaan na ikaw ang magiging next target nila. Pang-anim, mapang-asar. Maraming tao mapang-asar. Normal lang naman ang mga asar paunti-unti. Malimit sa mga taong hindi mapagkatiwalaan ay sila yung mga hindi marunong rumispeto ng boundaries. Halimbawa, aasarin ka or tutuksuhin ng kung ano-ano na below the belt na. Walang pake kahit sumusobra na yung pang-aasar na para ka nang binubuli. Pag sinabi mo naman na hindi ka na komportable, pagtatawanan ka lang at sabihin pa sa'yo na masyado kang sensitive or OA kung mag-react. At hindi nila iniisip ang limitasyon or boundaries kung hanggang saan lang or kailan dapat mang-asar or tutuksuhin ka. Wala sa tamang lugar kumbaga. Mas matutuwa pa nga sila kung nakaramdam ka ng hindi maganda. Kasi nga ang panunukso or pang-aasar ay kakambal ng pambubuli. Bakit nila ito ginagawa? Dahil hindi sila respectful na tao. Mas matutuwa pa sila kung feeling nila na aagrabyado ka, nasasaktan ka, or medyo na-offend ka. Dahil nga, ugali na nila ang mang-invade or manghimasok sa pagkatao ng ibang tao or makialam sa buhay ng may buhay. Normal lang na maka-encounter ng feelings of discomfort. Pero, kung panay-panay na lang sila na magdudulot sa atin ng discomfort, iwasang magtiwala sa ganong klaseng tao. Pang-pito, mapanirang puri. May mga taong mahilig mag-share ng kung ano-ano about their lives at buhay ng kanilang mga kakilala o kaibigan. Wala namang masama o problema sa sharing of stories in life. Kaso, yung iba, umaabot sa punto na sinisira na nila ang imahe or buhay ng ibang tao. Isipin mo na lang, kung nagawa nilang siraan ng ibang tao sa'yo, malaki din ang chance na pag nakatalikod sila sa'yo, kaya ka ring siraan doon sa ibang tao na makakaharap nila. Pang-walo, lumalabag sa rules or patakaran. Lumalabag sila sa batas, mas ginusto pa nila na labagin ito dahil nakakaramdam sila ng thrill. Sila yung mga taong parang mga tripper kumbaga dahil natutuwa sila sa excitement na mararamdaman nila. Halimbawa, pagnanakaw ng kahit maliit na bagay, umiiwas sa responsibilidad at pananagutan. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Sila yung klaseng tao na malakas ang loob na lusutan ang kalukuhan na ginagawa. Feeling nila kahit masira ang tiwala mo, ay kaya nila itong ibalik. Huwag na huwag kang magtiwala sa ganitong klaseng tao. Pang-siyam, pinapainan ka o yung tipong mga taong mahilig mambitag. Maraming ganito. May mga taong likas na ang kabaitan at pagiging mapagbigay. Pero may mga tao din na may mga hidden agenda or itim na balak. Akala mo tunay na mabait. Yun pala, pinapainan ka lang at pagtiwalang-tiwala ka na, doon ka na titirahin. Pwedeng may maitim na balak or may kailangan sa'yo. Kaya bago tuluyang magtiwala, dapat alamin at kilalanin muna ang pagkatao. Pang-sampu, balimbing. Maraming mukha. May mga taong tinatawag na balimbing. Maraming mukha, nagpapanggap na kakampi mo or concern sa'yo. Kaya ikaw naman si marupok o tanga, mabilis magtiwala. Minsan pa nga akalain mo best friend mo. Yun pala pag marami ka na i-share sa kanya na information,
ay kakahuyan ka lang niya at agad i-report sa iba. Ikaw na ang pulutan nila. Ang mga taong balimbing ay sarili lang ay iniisip, kaya dapat iwasan at huwag magtiwala para iwas kapahamakan. Ang kaibigan na totoong may malasakit sa iyo ay irerespeto ka at proud na kasama ka. Hindi yan takot makita ng iba na kasama ka, kasi wala naman siyang ginagawang paninira sa iyo na pwedeng ibuking ng ibang tao pag magkasama kayo. Wala siyang dapat itago at ikahiya mula sa ibang tao pagkasama ka. Tandaan, huwag basta-basta magtiwala.